tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Wala pong bagyo pero muling nakaranas ng malakas na pag-ulan ng ilang bahagi ng Bicol Region. May mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon sa Pag-asa, dulot yan ng umiiral na shear line sa bansa. Balita hatid ni James Agustin. Gumamit na ng lubid ang mga taga-barangay Bulabog sa Sorsogon City para makalikas sa lampas baywang na baha. Kasunod yan ang naranasang pag-ulan doon. Perwisyo rin ang baha sa mga motorista. Sa Barangay Rizal, pahirapan ang biyahe dahil sa mga kalsadang nagmistulang ilog. Sumaklolo naman ang mga rescuers sa ilang taga Manito, Albay. Tumaas kasi ang antas ng tubig sa ilog doon. Kailangang ilikas sa mga residente. Kabi-kabilang baha at landslide rin ang naitala sa bayan. Nagbabala naman ang FIBOC sa mga residenteng malapit sa Bulkang Mayon na posible ang pagdaloy ng lahar mula sa bulkan. Nakaranas din ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Catanduanes. May mga naitalang landslides at pagbaha. Wala naman nasaktan. Tuloy-tuloy ang clearing operation sa mga lugar kung saan naitala ang pagguho ng lupa at bato. Ayon sa Pag-asa, ang naranasang pag-ulan sa Bicol Region ay dahil sa umiiral na shear line sa bansa. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binahari ng ilang bayan sa Quezon Province dahil sa shear line. Lubog sa baha ang maraming lugar sa Lopez at Tagkawayan. Sa ilang bahagi ng Lopez hanggang binti ang tubig dahil sa malakas na pag-ulan na mula pa nitong Biyernes. Hindi naman kinailangang ilikas sa mga residente pero patuloy na nagmamonitor sa sitwasyon ang Quezon PD-RRMO. Sa mga kapuso po natin sa Luzon, alerto pa rin po tayo sa posibleng masamang panahon ngayong Lunes. Dahil pa rin po yan sa shear line o ang pagsasalubong ng malamig na amihan at mainit na easterlies. Ang salubungan na yan nagdudulot ng pamumuo ng mga ulap na may daladalang ulan. Ayon sa Pag-asa, asahan ang malalakas hanggang matitinding ulan sa Quezon Province. Moderate hanggang heavy rains naman sa ilang probinsya sa Silangan at Katimugang Luzon, pati na sa Bicol at Palawan. Posible ang baha o kay landslide kaya dapat maging alerto. Sabi ng Pag-asa, walang bagyo o low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa mga susunod na oras, uulanin ng halos buong bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains. Asahan din po ang ulan dito sa Metro Manila. Dahil nga sa epekto ng shear line, inulan ng malakas at binaha ang ilang bahagi ng Camarines Sur. At mula sa Camarines Sur, makakausap natin si GMA Integrated News stringer Piwi Bacuño. Piwi, sa bayan ng Ragay, may lalaking nawawala matapos tangayin ng baha. Nahanap na ba siya? Magandang tanghali, Rafi. Sa ngayon nga ay natagpuan na itong lalaki na nawawala nung pang Sabado. Siya ay patay na ng makuha ngayon lamang umaga at ayon sa MDR Ayamonargay ay talagang ginawa na rin paraan para makuha pa ng buhay yung biktima subalit hindi na ito nakuha o naabutan ng buhay, Rafi. Sa bayan naman ng Kabusaw, may dalawa ring inanod ng baha habang tumatawid sa spillway. Kumusta na sila? Sa ngayon, Rafi, ay ongoing and search and rescue operation doon sa dalawang residente ng Kabusaw Camp Sur na nawawala matapos tangayin ng baha sa spillway kahapon. Kumusta na bang lagay ng panahon ngayon dyan? Sa ngayon, Rafi, ay unti-unti ng bumubuti ang panahon sa bahaging ito ng Camarines Sur. Kasakto na ngayon, tayo nga ay umikot kanina sa may parteng ito ng Del Gallego at Ragay kung saan maayos na yung panahon dito at yung mga tao ay lumalabas na ng kanilang mga tahanan. May mga baha pa bang lugar, Piwi? Tama, Rafi, yung sa bayan ng Del Gallego ay 5 barangay pa rin yung isolated at hinihintay pa rin ng LGU na bumaba yung baha doon sa spillway upang mapasok ng lake area at madala yung mga relief goods doon sa 5 barangay na na-isolate sa kasalukuyan. Kung meron kang impormasyon, Piwi, ano yung mga kailangan ngayon ng mga isolated na barangay? Tama, Rafi. Kahapon ay kausap natin ng LGU ng Del Gallego, naubusan sila ng relief goods dahil sa mga nakaraang bagyo nung isang buwan. Pero
kulang na kulang ang kanilang food packs para sa mga residente. Kaya panawagan nila sa national government na magkaroon ng karagdagang relief goods dun sa bayan ng Dagaliego. So sa mga gusto mag-donate, magtungo lamang saan po pwedeng pumunta? Piwi, kung meron kang information? Oo, bukas ang tanggapan ng LGU sa bayan ng Dagaliego. Yung mga nais na tumulong ay tatanggapin ng maluwag ng kanilang pamahalaang lokal. Okay, maraming salamat sa iyo, GMA Integrated News Stringer Piwi Bacunyo. Sa ibang balita, 2 lalaki ang naaresto matapos mahulihan ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang ilegal na droga sa Maynila. Git naman ng mga suspect na set up sila ng kanilang kapitbahay. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Tahimik at hindi na pumalag ang 41 anyos na lalaking kinilalang si alias DJ at ang kasama niyang 21 anyos na estudyanteng si alias Yang nang arestuhin sila sa ikinasang buy-bust operation ng pulisya sa Barangay 85, Tondo, Maynila. Higit 3 milyong pisong halaga ng umano'y ecstasy, cocaine at marijuana ang nahuli mula sa bag na dala ng isa sa kanila. Nahulihan natin yung ating mga suspect ng medyo maraming pieces o suspected ecstasy o tinatawag na party drugs. Nakuha din natin sila ng suspected 45 grams of cocaine at yung 11 grams of marijuana na may total value of 3,022,000 pesos. Bago ang buy-bust operation, halos 3 linggo raw muna minanmanan ang mga suspect. Meron ng lead no saan nila binabagsak at sino yung kumukuha ng mga mga illegal drugs na ito. Giit naman ng mga suspect na set up lang sila ng kapitbahay ni alias DJ. Sinetap po lang kami nun. Siya po talaga may utak ng lahat. Kausap niya po ako sa cellphone. Yung pala po may kasama na siyang 2 polis. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso sa ating motorista, may paggalaw po sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya, may dagdag na 90 centavos kada litro sa gasolina. May bawas namang 20 centavos sa kada litro ng diesel, habang may 40 centavos na bawas din sa kada litro ng kerosene. Abiso para sa mga bibili ng panlutong LPG ngayong pong buwan. May taas presyo po ang Petron simula kahapon, December 1. 1 peso and 20 centavos ang dagdag sa kada kilo. Katumbas po yan ng 13 pesos and 20 centavos sa kada 11 kilogram na tangke. Ito na ang ika-6 na sunod-sunod na buwan na may taas presyo sa LPG. Huli ka mang pagakbay at pagsunod ng mga batang yan sa isang batang may dalang bisikleta. Tila nag-uusap lang ang 5 bata pero hino-hold up na pala ang 14 na taong gulang na biktimang nakapulang t-shirt. Mapapansin din ang pag-iyak niya. Napansin ito ng isang tindera at sinita ang mga bata. Nang makalayo ng kaunti, hindi pa rin tinantanan ng mga bata ang biktima hanggang sa makuha ng isa sa kanila ang pera ng biktima na nagkakahalaga ng 5 o 600 pesos. Nagsumbong sa barangay ang nanitang tindera. Nakumpiska sa mga bata ang isang patalim na ginamit daw bilang panakot sa biktima. Pinatawag din ng mga magulang nila at nabawi sa kanila ang perang ninakaw. Napagkasunduan ng sumailalim sa community service ang mga child offender bilang intervention. Huli ang isang senior citizen matapos manutok umano ng baril ng 2 beses sa Quezon City. Inamin ng lalaki na may baril siya para depensahan ang sarili. Balitang hatid ni James Agustin. Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaking senior citizen matapos 2 beses umanong manutok ng baril sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Ayon sa pulisya, nagmamaneho ng truck ang suspect na mangyari ang insidente. Nung malapit na sa stoplight, itong tricycle nag-overtake na minamaneho ng unang complainant at doon na medyo nagalit yung suspect. Agad-agaran na binunot yung kanyang baril at tinutok doon sa unang complainant. Nakita ito ng isang witness, yung pangalawang complainant. Trinay niya i-block yung truck at nabaring din yung galit ng suspect. Tinutukan din siya ng baril. Nakapagsumbong ang ikalawang biktima sa mga rumorondang polis na humabol sa suspect. Inabutan siya sa Congressional Avenue at doon inaresto.
Nakakuha sa kanya ang isang baril na kargado ng mga bala. Nang hanapan ng kaukulang dokumento ang sospek, wala siyang maipakita. Nag-request tayo ng verification ng firearms sa PNP Firearms Explosive Office at lumabas na hindi nga registered firearm holder itong suspect. Tungkol doon sa nahuli nilang baril, inaako ko. Sa ibang bagay, no comment na po ako. Wala akong lisensya yung baril niyo. No comment na rin po. Pero ba't may baril po kayo? Depende sa sarili. Sinampa ng sospek ng 2 counts ng reklamong grave threat at ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Dahil sa sobrang supply, bumaba ang presyo ng sibuyas dito sa Dagupan City. Sa Cavite naman, huli cam ang pagtatalo ng ilang lalaki na nauwi sa sakitan. Ang mainit na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Kita ang pag-uusap ng dalawang lalaking yan sa Barangay Niyog sa Bacoor, Cavite. Ang lalaking nakaitim na t-shirt, kita na dinuduro ang kausap. Maya-maya, bigla na siyang sinampal ng kausap. Doon na inawat ng ilang residente ang dalawa. Kabilang sa mga umawat ang barangay kagawad na si Dindo Laines na nadamay rin sa gulo at natulak ng isa sa mga nag-aaway. Matapos ang ilang segundo, kinuyog din ang lalaking nakaitim na t-shirt. Isinugod ang dalawa sa ospital. Ayon sa barangay, nag-inuman ng mga nag-away at nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kaya nauwi sa komosyon. Humingi naman ng tawad kay Laines ang dalawang nag-away, ngunit nakatakda raw silang magharap-harap sa hearing sa barangay tungkol sa nangyari. Bumaba ng 10 piso kada kilo ang presyo ng pulang sibuyas sa Dagupan, Pangasinan. Marami din po, ma'am. Dahil sa dami ng supplier, siguro nasisiraan sila, kaya ganyan. Medyo pangit po yung mga nabibili namin, ng mga kalakal, ganun po. Pero ano na lang, nililinisan na lang namin. Ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, may oversupply sa sibuyas dahil maraming stock sa cold storage facility. Mababa rin daw ang demand noong mga nakaraang buwan. Inaasahang tatagal pa hanggang sa Enero ang supply ng sibuyas sa bansa. Wala rin daw magiging problema sa supply ng puting sibuyas dahil dumating na ang mga inangkat na supply. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dead on the spot naman ang isang rider at kanyang angkas matapos na sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang AUV sa Rosario, Cavite. Ang isang mga otoridad nakasalubong ng mga motorsiklo ang AUV sa kabilang lane nang nag-overtake ito sa isa pang motorsiklo. Tumilapon sa kalsada ang dalawang biktima. Napagalaman ding walang ORCR at plate number ang minamanehong motorsiklo ng mga biktima. Walang pahayag ang driver ng AUV habang patuloy pa ang investigasyon. May naitalang pagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon. Ayon po sa pinakabagong bulletin ng PHIVOLCS sa nakalipas na 24 oras, tumagal ang pagbuga ng asupre ng 35 minuto. Bukod dito, may naitala ring 5 volcanic earthquakes. Wala ring patid ang pagsingaw ng plume at may na-monitor pa rin na pamamaga ng bulkan. Kasalukuyang nakataas ang alert level 2 sa bulkan. Ang ibig sabihin po niyan ay bawal pumasok sa 4 na kilometrong radius na permanent danger zone. Bawal ding lumipad ang anumang aircraft malapit sa crater ng bulkan. Bagong balita, ipinag-utos ng Philippine Coast Guard ang deployment ng 2 barko ng Pilipinas kasunod ng insidente ng harassment sa mga mangingisdang Pilipino sa Rosul o Iroquois Reef. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson on West Philippine Sea Concerns, Commodore J. Tariela, kasunod yan ang natanggap nila noong November 28 na mga larawan at video ng pangaharas sa mga mangingisdang Pilipino ng isang helicopter ng Chinese Navy. Bilang tugon, idineploy ng PCG ang DRT Melchor Aquino at DRT Kate Engaño para matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisdang pumapalaot doon. Pagtitiyak ng PCG, patuloy nilang pinoprotektahan ang karapatan ng mga mangingisda at pinangahawakan ng sovereignty at maritime jurisdiction sa West Philippine Sea. Wala pang komento ang China kaugnay nito. Samantala,
Kinumpirma rin ng PCG na may isang Russian attack submarine na nakita sa West Philippine Sea. Inirefer na nila ito sa Philippine Navy. Nakalabas na ng Veterans Memorial Medical Center si Office of the Vice President Chief of Staff Undersecretary Zuleika Lopez nitong Sabado. Kasunod yan ang release order sa kanya ng House of Representatives matapos niyang makumpleto ang kanyang medical examination. Ayon sa utos, kailangang dumalo si Lopez sa mga susunod pang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, kaugnay sa confidential funds ng OVP at Department of Education. 10 araw ipinakontempt si Lopez dahil sa undue interference nang sabihin umano ni Lopez ang Commission on Audit na huwag ilabas ang mga dokumento ng confidential funds sa kabila ng subpoena ng Kamara. Paliwanag noon ni Lopez, hindi pa kasi pinal ang audit report. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang sinabi ng isang kongresista na siya ang dahilan ng gulo ngayon sa politiko. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. The presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Giit ng bise, nagsimula ang gulo dahil sa anyay, terorismo, harassment at pagbabanta sa mga tauhan ng Office of the Vice President na sumalang sa mga pagdinig ng Kamara kaugnay sa paggastos sa confidential funds. Kinumpirma naman ni Vice President Duterte na dadalo siya sa susunod na pagdinig ng komite dahil mas komportable raw ang kanyang mga tauhan kung naroon siya. Hindi sinabi ni VP Duterte kung makakapunta siya sa NBI sa December 11 para sa investigasyon kaugnay sa pagbabanta umano niya sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Hindi pumunta ang bise sa NBI nitong Biyernes dahil huli na raw niyang nalaman na kinansila ang pagdinig sa Kamara na kasabay noon ang supina ng NBI. Tumanggi namang magkomento si VP Duterte sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya pabor sa pagpapa-impeach sa bise at sa posibilidad na magkaayos pa silang dalawa. Kaugnay naman po sa lagay ng panahon sa Catanduanes, makakausap po natin si GMA Integrated News Stringer Jinky Tabor. Jinky, kamusta riyan sa lokasyon mo ngayon? Magandang tanghali, Connie, at mula nga dito sa lalawigan ng Catanduanes. Nandito ako ngayon sa bayan ng Virac, at medyo gumaganda na yung lagay ng panahon. Kaya lang inaantabayan pa rin namin dahil katulad kahapon, kahit hindi malakas ang ulan ay lumalakas naman ito pagdating ng gabi. Sa ngayon ay medyo maayos o gloomy lang yung panahon at ambon lang yung ating nararamdaman. I see, okay. Pero may mga establishmento bang nasira dahil sa masamang panahon? Meron tayong mga naiulat na mga bridges, mga tulay ito na nasira. Partikular itong nasa barangay Sagrada, no, kumukonekta sa barangay San Vicente sa bayan ng Bagamanok. Nasira ito noong bagyong Pepito at ginawan lang ng temporary na tulay. Ngunit dahil nga sa matinding pagbaha doon ay muling nasira ito. At meron din tayong reported na nasirang tulay sa Mabini, Karamuran, kung saan dito dumadaan naman yung mga estudyante natin papunta sa kanilang paaralan. Sa ngayon ba nadadaanan, meron pa bang mga areas na impassable kaya? Meron tayong mga hindi madadaanan na kalsada sa National Road Connie, hindi pa rin madaanan ang mula sa bayan ng Bagamanok papunta ng Pandan dahil sa malaking landslide na nangyari doon. At bukod dito, meron tayong mga naitalang barangay roads sa Virac at sa Panganiban na hindi pa rin nadadaanan at naniniling isolated ang ibang barangay katulad ng Dugi at ang Alinawan, Makuliw, Tibo sa Panganiban. Alright, maraming salamat, GMA Integrated News Stringer Jinky Tabor. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao, kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil?
Salamat Rafi, 3 ang patay matapos umanong malason sa kinaing pawikan sa Dato Blasin Suat, Maguindanao del Norte. Nasa 30 iba pang nakakain ng pawikan ang nakaranas din ng mga sintomas. Halos mga katutubo raw ang mga nabiktima. Ayon sa ulat, nakuha naman sa lugar ang natira sa kinain nilang pawikan. Patay ang 29 anyos na lalaki sa distrito ng La Paz sa Iloilo City matapos barilin. Sa kwento ng kanyang tiyahin, lumabas ang kanyang pamangkin kasama ang kapatid para bumili ng pagkain. Maya-maya lang ay nakarinig sila ng putok ng baril. Ligtas naman sa pamamaril ang kapatid ng biktima. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pag-alis ng sospek sa crime scene na ayon sa mga saksi ay inabangan ng isang lalaking nakamotorsiklo saka silang magkasamang tumakas. Paniniwala ng pulisya, may kinalaman sa iligal na droga ang krimen dahil isa ang biktima sa mga minomonitor ng Barangay Anti-Drug Abuse Council. Aminado ang tiyahin ng biktima na dating gumagamit ng iligal na droga ang kanyang pamangkin pero matagal na raw itong tumigil. Ilang panig din ng Visayas at Mindanao ang nakaranas ng masamang panahon nitong weekend. Sa Rojas, Capiz, abot tuhod ang baha dahil sa malakas na ulan. Hirap tuloy ang ilang motorista na tawirin ang binahang kalsada. Sa bayan naman ng Sapian, gumamit na ng bangka ang mga rescuer para ilikas at iligtas ang mga stranded na residente. Dahil din sa malalakas na ulan, kaya mahigpit na minomonitor ang tubig sa ilog sa Batan, Aklan na maaaring umapaw at makaapekto sa mga bahay sa paligid nito. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpaulan sa mga nasabing lugar habang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Sarangani. Abot bewang na tubig ang pumasok sa isang kindergarten school sa Kiamba. Nabasa tuloy at naglutangan sa baha ang ilang gamit sa eskwelahan. Update po tayo sa lagay ng panahon sa ilang probinsya na binaha kahit walang bagyo. Makakausap po natin si Pag-asa Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Para po doon sa mga hindi pa nakakaalam, baka pwede ho nating ma-explain mas detalyado ito pong sinasabing shear line na nagdulot po ng pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar gaya po ng Bicol at Quezon Province. Well, Connie, magandang katanungan po yan. No? Ang shear line, ito kasi yung boundary na kung saan nagtatagpo yung malamig na hangin at yung mainit na hangin dito sa tropic, yung malamig na hangin naman, galing dito sa mga bansa sa Asia na sa mga buwan na ito ay nakakaranas ng winter season. So kapag yung nagsama yung dalawang hangin na magkaibang temperatura, nagkakaroon tayo ng mga kaulapan na halos parang linya pag tinignan po natin sa ating satellite imagery. Yun po yung tinatawag nating shear line. Normally, ang shear line nakakapekto po sa ating bansa sa mga buwan ng November hanggang February. At kung saan nakatutok po ito, magsisimula muna sa pinakang hilagang bahagi ng ating bansa, dito sa may bandang Batanes, and then dahan-dahan bababa, patungo dito nga sa eastern section ng Southern Luzon, ito nga yung Bicol region, minsan umaabot pa po ito sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Pero normal hubang nangyayari yung pagsasalubong ng malamig at nahangin po ng amihan at mainit na hangin ng easterly sa ganitong panahon? Tama po, yun po yung nagsasalubong, no? Yung hanging amihan, malamig, cold and dry, and then yung easterlies naman, yung hangin na mainit, warm and humid by nature. Pag nagtama yung dalawang yan, magkakaroon po ng kaulapan dun sa pinakang boundary na nagsasalubong itong dalawang hangin na magkaiba ng temperatura at saka moisture content. At ito nga yung tinatawag nating shear line at it can happen or it can affect the northern part of the country at depende po sa lakas ng amihan, pwedeng umabot nga dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon, ng Visayas at ng Mindanao. Ito pong nangyari nung last weekend or nitong nagdaan na weekend, tumutok po itong shear line dito nga sa silangang bahagi ng Southern Luzon area. Kasama nga po dyan yung Bicol region. Ano po yung posibilidad na may mabuong bagyo mula po sa ulap ng shear line? Well, may mga pagkakataon na yung pinakang dulo ng shear line ay nagkakaroon tayo ng low pressure na pwedeng maging bagyo. No? Pero with the current episode, Connie, hindi tayo nakakita ng potential na bagyo na mabuo within this week. But by next week, hindi natin na-associate sa existing shear line. We're not ruling out the possibility na baka makamonitor po tayo ng isang sama ng panahon na makaapekto nga dito sa Southern Zone and Visayas area. Okay, so next week, maaring magkabagyo po tayo. Yun ho ba yung ating asahan? At ilang bagyo pa ho ba ang nakatakda na pumasok sa ating PAR bago matapos ang taon? Well, ngayong buwan ng December, 1 hanggang 2 bagyo po ang ating sinaasahan natin. Either pumasok lang sa loob ng PAR at mag-record
palayo ng ating bansa or tumawid nga ng ating bansa. Alright, marami po salamat sa inyo pong update sa amin. Pag-asa Weather Services Chief Chris Perez. Nakaisang panalo na ang Mapua Cardinals sa finals ng NCAA Season 100 Men's Basketball. Pinangunahan ni reigning MVP Clint Escamis ang Cardinals sa kanyang 30-point performance. Matapos ang Game 1 laban sa Benil Blazers sa score na 84-73. Isang panalo na lang ang Cardinals na ang magiging kampiyon ngayong season. Mapapanood ang Game 2 sa Linggo, December 7, alas 2:30 ng hapon sa GTV at Heart of Asia. Balak ng Philippine National Police na maghain ng dagdag na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa pinuno ng kanyang Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante Lachica at iba pang personalidad. Ayon po kay PNP spokesperson Jean Fajardo sa panayam ng Super Radio DZBB, may kinalaman pa rin yan sa komisyon noong November 23. Sa pilitan umanong inilipat si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez mula sa Veterans Memorial Medical Center papuntang St. Luke's Medical Center gamit ang isang pribadong ambulansya. Ayon sa PNP, tumulong ang ilang VP-SPG personnel para magawa yon. Naibalik din si Lopez sa VMMC matapos ang ilang oras. Bukod pa yan sa mga naunang reklamong grave coercion, direct assault at disobedience to persons in authority. Sinisikap pang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng OVP kaugnay ng dagdag na reklamo. Una nang sinabi ni Vice President Duterte na magsasampa siya ng kontrademanda sa mga pulis na nagreklamo sa kanya. Bagong-bagong balita, pinalawig pa ng Pag-asa ang babala sa Quezon Province kaugnay ng maulang panahon ngayong Lunes. Base sa 11 a.m. advisory ng ahensya, asahan pa rin ang malalakas hanggang matitinding ulan sa Quezon. Moderate hanggang heavy rains naman sa Cagayan, Isabela, Aurora, Rizal, Laguna, Marinduque at Oriental Mindoro. Posible ang baha o kaya landslide kaya dapat maging alerto. Ito ang GMA Regional TV News. Umabot sa mahigit 3.6 million pesos ang naitalang pinsala matapos ang sunog sa isang paaralan sa Zamboanga del Sur. Samantala, naputulan naman ng binti ang isang lalaki matapos mahagip ng isang motorsiklo sa Mandawi City dito sa Cebu. Ang mainit na balita hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Agad nirespondihan ng mga otoridad ang lalaking yan sa Mandawi City na naputulan ng kanang binti ng mahagip ng isang motorsiklo. Ayon sa investigasyon, tatawid ang biktima sa highway nang mahagip siya ng front wheel ng motorsiklo. Hindi patukoy kung may CCTV footage ng insidente. Pero sa video na nakuha ng mga pulis, sa lugar bago mangyari ang aksidente, makikita ang big bike na nag-overtake at pumuesto sa kabilang lane. Nagpapagaling sa ospital ang biktima na sinabing nakipag-ugnayan naman sa kanya ang rider ng motorsiklo. Naglabas ng abiso ang DSWD Western Visayas matapos umanong may dumating na food items sa kanilang tanggapan na hindi naman nila in-order. Mahigit 10,000 pesos ang dumating na food items na ibinalik nila sa establishmento kung saan iyon in-order. Wala choice but we had to return the food, no. So amo na nga naga-issue kami sang warning kay we also want to protect sang public nga hindi sila matuntuhan. At the same time ang business owner kay syempre kaluluoy siya. Nakipag-ugnayan na ang tanggapan sa pulisya para makilala ang nag-order ng pagkain. Nasa 5 silid-aralan ang nasunog sa Balongating National High School sa Gipos, Zamboanga del Sur. Pinagtulungang isalba ng mga residente ang ilang school supplies. Idiniklarang fire out ang sunog matapos ang halos 2 oras. Ayon sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa isang laboratory room kung saan nakalagay ang mga gadget tulad ng laptop, speakers at ibang school equipment. Wala namang naiulat na sugatan. Ang cause ng sunog, sir, kasi yung ipapadala naming sample, under investigation pa, sir, kasi ipapadala pa namin yun sa laboratory namin sa NHQ, yung sa mga Bluetooth speaker, ganun, yung naka-charge, yung sa mga outlet po nila, sir, yun yung kinukunan namin ng sample. Tinatayang aabot sa mahigit 3.6 million pesos ang pinsala ng sunog.
Nico Sireno ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posible pa raw na bumigat ang traffic na binubuno ngayon ng mga motorista sa iba't ibang panig ng Metro Manila habang papalapit ang Pasko. Kaya ang MMDA naghahanda na. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Pansin niyo bang bumibigat ang daloy ng trapiko nitong mga nakarang araw, lalo na sa EDSA? Sa datos ng Metro Manila Development Authority o MMDA, hanggang nitong November 25, umalo sa mahigit 464,000 na sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Posibleng bunsod daw ito ng maraming umuuwing balikbayan na magpapasko rito at mga maagang nagsimula sa kanilang Christmas shopping. Definitely, there will be an increase of volume of vehicles for the next few weeks. Yung mga traffic congestion or tinatawag natin mga bottleneck will be near the mall areas. Ayon sa MMDA, asahan ang patuloy na pagbigat pa ng daloy ng trapiko dahil sa Christmas rush. Ang mga traffic enforcer ng MMDA extended duty na rin. Simula noong November 18, alas 11 na ng umaga hanggang alas 11 ng gabi ang mall hours. Kung gusto ng malls na hanggang madaling araw sila bukas, mas mabuti pa ho yun. Ano ho ba ang layunin natin dito? Na huwag sumabay ang mga mall goers dun po sa rush hour sa gabi. Patuloy ang clearing operations sa mga LGU at MMDA sa Mabuhay Lane para walang sagabal sa alternatibong ruta ngayong mabigat ang volume sa EDSA. Pinatitiyak din ng Metro Manila Council na hindi maging sagabal sa daloy ng trapiko ang mga tiyanggi. Panawagan nila sa mga motorista. Kung tayo mismo mag-violate, tayong magiging dahilan ng traffic, tapos tayo rin magko-complain na napaka-traffic, mas mabuting sumunod po tayo sa batas trapiko. Paalala rin ng MMC lalo't sunod-sunod na ang mga Christmas party, huwag magmaneho ng nakainom. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa inasahang lalo pang pagbigat ng trapiko ngayong magpapasko. Kausapin natin si MMDA Special Operations Group Strike Force Chief Gabriel Go. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, no? And of course, sa lahat ng nakasubaybay sa atin ng araw na ito. Ilang percent po yung inaasahang pagtaas ng volume ng mga sasakyan ngayong Disyembre at paano nyo po ito pinaghahandaan? Well, kung titingnan natin based on the data that we have gathered, we have already counted more than 450,000 vehicles. That's just for November. And sa ngayon po, nalalapit na po ang Pasko, ilang linggo na lang, we are expecting more or less around 15% to 20% increase of the volume of vehicles. So ito po idagsa ng mga kababayan po natin na nais pong to spend the Christmas together with their families, yung mga galing ibang bansa, yung mga balikbayan po natin. And of course, yung mga kababayan natin sa karatig probinsya po na nais pong mapaaga or to start their Christmas shopping and also to do some errands and spend time also with friends. So isa po yan sa mga nakikita nating reasons or elements kung bakit madadagdagan pa po ng volume ng sasakyan sa ating mga kalsada. May mga particular areas po ba na nag-iipon itong mga sasakyan na madadagdag para maiwasan ng mga motorista? Definitely po, no, Sir Rafi, alam naman natin mahigit 20 malls ang nakalatag po sa kahabaan ng EDSA alone. So definitely one of the biggest choke points or traffic congestion that we're expecting will be around EDSA. This is from north to south. But rest assured naman po, hindi lang naman po itong kahabaan ng EDSA ang ating binabantayan at ginagampanan po ang ating mga traffic management, but all throughout Metro Manila dahil nakakalat po ang lahat ng mga shopping centers and mga groceries po throughout Metro Manila. Opo, linawin nga po natin, pwede po ba sa motorcycle lane at bike lane yung mga four-wheel vehicles? At pag naman motor at bike, exclusive ba sila dapat doon sa kanilang linya? Well, definitely, pinagbabawal po yan. That's why it's called the exclusive bike lane and the exclusive motorcycle lane. Case in point na lang po ang mga bike lanes po natin. For example, in the stretch of C5, meron po tayong mga barriers dyan or pangharang. So definitely, it constitute na bawal pong pumasok ang mga four-wheel vehicles. Then another thing po, ang ating exclusive motorcycle lane, tulad po sa kahabaan ng Commonwealth, the traffic signages or even the road markings already constitute kung ano po ang pwede at bawal. So kung ito po ay solid line, definitely bawal pong pumasok or mag-cross. The only time na pwede po kayo mag-cross sa ating tulad po niyan, the exclusive motorcycle lane, will be kung meron pong mga broken or dotted lines. But that is only to cross, hindi po pwede magbabad. Pero ang problema po talaga, hindi ito nasusunod, hindi ba? Aminado ba kayo doon? At paano po natin ito natutugunan? Well, Rafi, alam mo, isa yan sa isang nakikita natin problema is the
yung consistency of the enforcement. So that's thing that we are working on at pinagtutuunan din po natin ng pansin, yung being consistent sa pagpapatupad ng ating mga batas trapiko, especially po dyan sa exclusive motorcycle lane at sa exclusive bike lane po natin. Tungkol naman po sa EDSA busway, hindi pa rin nawawala yung mga pasaway na dumadaan kahit may malaking multa na. Ano pa ba mga naisip niyong hakbang laban dito? Well, first and foremost, Sir Rafi, ang jurisdiction or the responsibility of the EDSA bus carousel or the bus lane, ito po ay na-turn over na po sa DOTR. So kami naman po sa aming hanay, MMDA po, definitely kung ano naman po ang magiging kumbaga decision or kung meron mang hakbang for improvements, narito naman po kami to give our assistance and kung ano man po ang kailangan para mapatupad po ng tama at safely ang mga batas trapiko, especially dyan po sa EDSA bus carousel. Pero nakonsulta ho ba kayo ng DOTR dun sa kanilang plano na i-reverse yung direction ng EDSA bus carousel? Sa tingin nyo, magiging epektibo po ito? Well, napag-aaralan naman po yan. Definitely, meron naman po mga case studies at mga pagsusuri na gagawin before we conclude or bago po natin ipatupad ang isang bagay dahil napakalaking pagbabago or napakalaking change po ang gagawin natin kung babalik na rin po natin ang direksyon. But it's something that we are studying at kinoconsider. Ang sa atin naman po, whatever will be the, kumbaga yung magiging advantageous para sa ikabubuti ng ating lansangan, definitely we will assist and we will implement naman po. Pero at the end of the day, mukhang talagang driver education ang problema, no ho? Dahil talaga yung violation, kapag walang mga traffic enforcer, mag-violate yung mga driver. So talagang, paano kaya natin masusolusyonan yung driver education nakakulangan dito sa ating mga motorista? Totoo po yan, Sir Rafi, Actually, what we are implementing right now is not just about enforcement. We enforce the law along with education. Dahil marami po sa ating mga motorista, we give them the benefit of a doubt na probably hindi po nila alam or probably nakaligtaan po nila yung mga tamang batas trapiko sa ating mga kalsada. So, we have to educate them and also enforce the law. So, ang mahalaga po, aside from the enforcement, the education, is also to instill yung disiplina. And aside from that, hindi lang po disiplina, yung it's about time na we become sensitive and more considerate na mga kasama po natin sa kalsada. Para naman po, maayos, whether may enforcer or wala, tayo po mismo yung self-discipline at consideration sa kasama natin. Sige po, maraming salamat. MMDA Special Operations Group Strike Force Chief Gabriel Go. Maraming salamat po, Sir Rafi. Kumasa ang ilang celebrities sa patok na Superman TikTok trend. Si Meme Vice Ganda, naging Meme of Steel sa kaniyang eksena sa gitna ng segment ng It's Showtime. G na sumalo kay Meme Vice si Bong Navarro at Darren Espanto. Wala mang music, success pa rin naman sa Superman pose. Naki-Superman trend din ang cast ng mga batang Riles. Smooth ang stunt pose ni Miguel Tan Felix. Pero nang si Zephanie at Spencer Serafica na ang nag-try, tila sumablay. May mahigit 8 million views na yan sa TikTok. Walang araw na hindi ko inisip na sana marating na natin yung future na pinangarap natin dalawa. Patuloy ang record-breaking achievements ng Hello Love Again na movie ni na Alden Richards at Catherine Bernardo. In just 7 days, pumalo na sa $1.4 million o mahigit 82 million pesos ang kinita niyan sa box office sa UAE, Qatar, Saudi Arabia at Oman. Hello Love Again na ang highest-grossing Pinoy film sa Middle East. Dagdag sa listahan ng achievements nila roon. Bago pa yan, highest-paid grossing Filipino movie na rin ang Hello Love Again sa Australia. Sina Alden at Catherine bumisita sa ilang sinehan sa Dubai para personal na mag-hello at pasalamatan ang kanilang fans. Or Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Nagdulot ng pinsala ang isang cargo vessel matapos nitong bumangga sa isang fishport
sa Hasaan, Misamis Oriental. Wasak ang poste ng isang gusali at tinamaan din ng ilang sasakyan at bangka. Ligtas naman ang mga sakay ng vessel pati ng mga nabanggang sasakyan. Base sa investigasyon, nagkaroon ng problema sa makina ng barko kaya ito aksidenteng umabante. Handa naman daw ang pamunuan ng cargo vessel na sagutin ang gastos ng mga pinsala sa insidente. Ikinababahala raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakaroon ng presensya ng Russia sa loob ng West Philippine Sea. Sinabi niya yan matapos mamahagi ng regalo sa mga kabataan sa Marikina City. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Connie, maagang pamasko ang hatid ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nasa Boys Town Complex dito sa Marikina City. Mga dala niya para sa mga kawari at sa mga mahigit 700 ward o mga kabataan kinukupit ang mga food packs, health kits, 50 sako ng bigas at syempre mga regalo. Ang Boys natatakbo ng lungsod ng Maynila pero matatakbo ng lungsod ng Marikina. Dito dinadala mga naulila, mga inbanta, mga street dweller o yung mga hindi na kayang alagaan ng kanilang mga guardian. Sa kanyang talumpati, siniguro ng Pangulo ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa kanilang mga pangailangan. Sa kabila raw ng maraming pinagdaraanan tulad ng pinagdaan ng hamon ng bansa ngayong taon, mapapagyuman yan, sunog o ano pa mang kalamidad ng diwa ng ating pagiging Pilipino na kahit ay tuloy na ba. Samantala, Connie, sa interview, sinabi ng Pangulo na nakakabahala ang napaulat na o yung mga namataang Russian attack submarine sa kargatang sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. So that's another one. Sambit ng Pangulo, ibig sabihin, hindi na lang mga Chinese vessels ang nangihimasok. Ngayon, may Russian submarine na rin. Ang Russia ay kilalang kaalyado ng bansang China. Narito ang pahayag ng Pangulo. All of that's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ or of our baselines is very worrisome. Bago rito sa Boys Town, pinangunahan din ng Pangulong sa Alabang, Muntinlupa. Di ba man Pangulo, kahit itong civilian pa, sa Marilac ang Pangulo, kaya masaya siyang makabalik. Sabi sa bawat tuta niya sa Marilac, napangitiran siya lalo't gumagaling na sa pagsayaw ang mga bata. Gaya ng kanyang nasabi raw kagabi, sa kabila ng mga pinagdaan ng bigat ng tinamaan ng bagyo sunog, sisikatin pa rin nila na maging masayang Pasko ng bawat Pilipino. Alright, maraming salamat, Ivan Mayrina. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 23 araw na lang, Pasko na. Ako po, si Connie Season. Rafi Tima po. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.